Dear Tita L, magandang gabi po. Tawagin niyo na lang po akong Nico. Gusto ko lang po humingi ng suggestions paano ako makakapogi points sa babaeng gustong gusto ko. Hindi naman ako dating ganito sa babae pero di naman po ako babaero ha. Kumbaga lang, dati kasi pag may gusto ako, ginagawan ko ng paraan na makapagpakilala at mapalapit agad. Baka dahil matagal-tagal na nang huli po akong nagkagusto, Tita L. Sa ngayon, 4 na taon na akong single at huli kong girlfriend, naglast po kami ng 4.5 years. Matagal din, kaya siguro nagkasawaan, so we called it quits. Okay naman kami hanggang ngayon, goods naman po. Balita ko, ikakasal na nga po siya eh. Sa case ko, Tita L, parang nagpahinga talaga ako. Napagod ba akong mag-analyze ng babae? Yung katulad ng anong gusto niya, anong magpapasaya sa kanya, o ano bang mga di ko dapat gawin para hindi siya tupakin hanggat maaari. Ayoko po ng mga away-away kasi. Kaya yata naninibago ako ngayon na may nagugustuhan na ulit ako. Palibhasa, palaboy-laboy ako sa building ng company, madalas ko siyang makita sa department nila. Palagi lang tutok sa computer at nakakunot ang noo. Siguro nangungonsume. O baka malabo ang mata. Nakaganon na, hindi ba? Pero ang cute niya, Tita L, pag naiisip ko, siguro ngarag na naman to. Ayun na nga, sabi ko rin eh. Pagtanghali, kasama niya mag-lunch yung mga mates niya. Pero, mas madalas, mag-isa po siya. Palaging nakatutok sa tablet kahit naglalakad. Kundi nagbabasa, nagtatype. Ganun po ba talaga pag writer? Kahit saan, walang ibang ginagawa kundi magsulat? Baka kasi maraming deadline si ate. Gusto ko pong magpakilala sa kanya, Tita L. Nakakatawa lang kasi sa age kong 33, dinadaga ako sa kanya. Siya lang ulit ang nagpa-daydream sa akin. Madalas akong mangarap na sabay kaming uuwi, nagkikwentuhan ng kahit ano, at nag-e-explore ng bagong trip sa buhay na gusto naming itry. Tingin ko naman kilala niya ako sa muka. Paano ko kaya malalabanan yung kaba na lapitan siya, Tita L? Di kasi ako naniniwalang deserve kong pangarapin siya kung hindi rin lang naman ako gagawa ng paraan na mapasa kanya. Naks. Pasensya ka na, Tita L, nakaka-corny. Nagagawa naman talaga ng pag-ibig, ano? Maraming salamat po in advance. More power sa program nyo. Sa shoutout, sabi ni Nico. Okay, balikan natin, Nico. Sabi mo, nagpahinga ka because you got tired of analyzing girls kung ano yung magpapasaya sa kanya o yung mga dapat na gawin para hindi siya tupakin. Yan, hanggat maaari kasi ayaw mo ng confrontation or away. Sana lahat ng guys katulad mo. Diba? Sana lahat ng guys katulad mo. And doon tayo sa part na nagde-daydream ka na. Grabe, ang advance mo mag-isip, ha? Oo, kasi sabi mo nga, itong si ate girl lang na ito, na hindi mo pinangalanan ang nakapagpa-daydream ulit sa iyo at madalas kang nangangarap na sabay kayong uuwi, hindi ba? Magkikwentuhan at mag-explore ng mga bagong trip sa buhay na gusto nyong dalawa itry together, hindi ba? So, siguro talagang tindi ng tama mo, no, Nico? At nahihirapan ka. Ha? Nahihirapan ka. Okay. So, Nico, unang-una, bago ka mangarap na uuwi kayo ng sabay at magkwekwentuhan ng kung ano-ano at magta-try and explore ng mga new things together, tingnan mo muna ang social media account niya if she is taken or not.
Kasi baka mamaya, hanggang kung saan ka na nakarating sa iyong pagde-daydream, may jowa pala. Outs! O hindi ba? So, tingnan mo muna yung social media accounts niya or social media account niya kung meron siyang jowa o wala. Just to see if she is taken. If not, and then you can proceed na to offline pakilala. 'Di ba? Baka meron kayong common friend na pwedeng magpakilala sa inyong dalawa. 'Di ba? To introduce you to each other para hindi naman awkward na kasi parang alam mo, parang ang press ko lang ng dating na busy siyang nagta-type ng kung ano man ang ginagawa niya dahil writer siya. Pagtas bigla mo siya lalapitan, "Hi." Kung ako yun, talaga titingnan kita mula ulo hanggang pa parang, yes, ano yon? 'Di ba? Busy me. Ano yarn? Baka mamaya masungitan ka ni ate. Hindi ba? So, mas maganda siguro if you find a common link or a common friend na pwede kayong ipakilala sa isa't isa. 'Di ba? Siguro this common friend, dito mo rin tatanungin kung ano yung likes at dislikes niya. Kung ano mga trip niya sa buhay. Baka opposites kayo. But it doesn't matter, opposites attract. Okay lang yon. At kung same kayo, di positive plus positive is positive. Hindi ba? So, win-win pa rin. Bongga pa rin. So, baka meron nga kayong common friend na maaari mong mapagtanungan, makakuha, makapag-fish ka, kung ano man ang mga likes, dislikes, and mga trip niya sa buhay at maipakilala kayo sa isa't isa. And when that day finally comes, because she is a writer, for sure, she is a creative person. I don't know how creative you can be, Nico, pero bakit hindi mo subukang maging creative rin sa introduction mo sa kanya? Bakit hindi mo gawing parap yung iyong introduction sa kanya? Hi, ako si Nico. Mahilig ako sa biko. Matakaw ako sa buko. I'm your next door tito. Gusto mo ba ng cappuccino? Tara, kape tayo. Pwedeng tayong dalawa, pwedeng tayong tatlo. Kasi di ba kasama yung nag-introduce sa'yo? Ganyan. Why not? Hindi ba? I'm sure matutuwa yung si ate girl sa'yo kasi pabibo ka. Pero syempre sabihin mo rin, may treat kapag ka nagkape kayo. Kasi baka naman mamaya ituring mo na yung first date. 'Di ba? Baka mamaya siya pang pagbayarin nyo o nag-Dutch treat kayo as in KKB, turn off na agad 'yon, 'di ba? And then kapag ka nagkaroon na kayo ng getting to know each other, tsaka mo na sabihin sa kanya na huwag ka sanang mawiwirduhan, pero kasi alam mo sa totoo lang, noon pa kita napapansin. Yan. Ang lakas ng arrive mo, te. Diba? Lakas ng dating mo sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Para kang bus na 185 kilometers per hour, binabangga ako. Pero buhay pa rin ako, pak. Ganun. Diba? Yun, tanungin mo na siya if you could be more than friends or if you could make ligaw. Ayan, 'di ba? So hopefully, Nico, sana nakakatulong, but the most important part is be creative in introducing yourself. Huwag kang basta-basta pupunta sa cubicle niya para makipagkilala kasi siguro sa culture nating mga Pinoy, hindi pa rin yun acceptable. Hindi tayo katulad ng mga Europeans or mga Americans na, "Hi, I've noticed you from afar." And, 'di ba, hindi tayo ganun 'Di ba? Iba ang introduction nating mga Pilipino. Do? So, yan. Hanap ka ng common friend at ng common link. Oo. Kapag ka kasi umapproach ka agad, baka ikaw ay lagpak sa evaluation at may tampal sa pisngi. Lalagpak din ang kamay niya sa pisngi mo at sasabihin mong, "Aray."